Magandang araw po mga kaibigan. Kasama po natin si Ginoong Maestro Ado Paglinawan. At hinga po natin ng pananaw tungkol sa kanyang pagtingin sa pagdiriwang ng EDSA 2. Ginoong Ado. Palagay ko ay napapanahon na ipagdiwang talaga ang EDSA Revolution. Hindi bilang isang selebrasyon, kundi isang pagluluksa sa 30 years of failure of the Yellow Revolution. Sapagkat for the past 30 years po, wala tayong nakita na improvement sa ating kabuhayan habang ang ating populasyon ay palago ng palago. As you very well know, as we speak, nung umalis si Marcos, mga more or less 60 million pa lang ang Pilipino. Subalit ngayon, 105 million na po more or less. At ang nakalulungkot dito, isang katlo po, or about more than 30 million Filipinos, our very own people, are wading in the ocean of poverty. They are below the poverty line. Sa mga tuwid po, kung ihambing natin sa populasyon noong panahon ni Marcos, ito ay hindi isang katlo, kundi isang kalahati. Ay napakamalams naman po ng ating bayan na malugmok sa ganitong kalagayan na nakaririmarin. At pagka nakikita ninyo mga homeless na natutulog sa kalye all over Metro Manila and even in the urban areas around the Philippines, tatanungin po ninyo inyong sarili, ano ba talaga ang nadulot ng revolusyong pinamunuan ni Ginang Corazon Aquino? Ang marami pong hindi nakakaalam kasi ay wala pa pong isang taon mula February 25, 1986 ay nagdeklara na si Presidente Corazon Aquino ng isang revolutionary government. Sa madalit sabi po, ang talagang itinagalan ng purely EDSA revolution was a few months. Sapagkat after a few months, nagdeklara na po ng diktatorya si Corazon Aquino, at mula noon wala na tayong nakita kundi mga kamag-anak, mga mayayaman, mga oligarko na pinapaboran ng kung ano-ano mga kontrata sa ating gobyerno at namumuno na sa pamamahala sa mga public policies. Yan po nakakalungkot. Kaya dapat po ngayon ang ating what we should not celebrate, but instead Pagluksa ay ang 30 taon ng pagbabalik ng oligarko, pagbabalik ng mga naghaharing muri, pabalik ng mga taong walang pakundangan sa mahihirap dito sa ating bayan. Yan po ang nakalulungkot dito as we speak, as we approach February 25 in the year of 2016. Exactly 30 years of decadence and unimpeded political demise of our country. Hindi na po tayo demokrasya. Mga ibang bayan na po, mga ibang bansa na po ang nagpapatakbo nito ating bayan. Kaya it's about time we wake up to the reality at kunin natin pabalik ang soberanya natin.
Meron pong mga grupo ngayon, marami pong grupo ngayon, sektor, ang papunta na rito. At kung hindi titigilan ng rehimeng Dilawan ang pagnakaw ng ating batas, pag hindi na titigilan ng regime of lawlessness, ang pinangangamba ko po ay baka itangkilik na ng karamihan ng rebelyon at revolusyon ang tanging lunas sa mga suliranin ng ating republika. Maraming salamat. Maraming salamat, Kado. At binigay mo ang iyong sariling opinion tungkol sa EDSA 30 years after.